Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga bunyog. Sabado de Gloria po, bukas. Mabubuhay na ang Panginoong Hesus. Pakinggan ho natin ang mensahe ni Sara Duterte. Sara Duterte prays for peace and unity as nation observes Holy Week 2024. Kaso, 4 days ago na ho ito eh. At meron ng 678 views. Mukhang walang nanood sa mensahe mo, Sara. Itong Inquirer.net na to eh, Inquirer.net. Meron po itong 1.69 million subscriber. Mukhang walang nanood ah. Pero tingnan ho natin kanyang mensahe. Ngayong panahon ng Kwaresma, kaisa ako ng ating mga kapatid na nananampalataya kay Hesukristo sa pag-alala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay Ala ko kay Kibuloy. ay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Naisulat sa Biblia ang kanyang wagas na kadakilaan at pagmamahal para sa ating lahat. Ito ang dahilan kung bakit sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama na mapako sa krus at ialay ang kanyang buhay. Patay tayo dyan. Mukhang hindi ako sang-ayon dyan, Bibi. Sinunod daw niya ang kagustuhan ng Diyos Ama upang mapako sa krus at ialay ang kanyang buhay. Nakasulat sa Biblia. Mukhang ulitin niyo ito mga friend ha. Ako, hindi ako sang-ayon dun. Ginusto ng Diyos Ama na mapako siya sa krus. Hindi ko yata ganun na istorya niyan. Ewan ko sa niya nabasa yan. Ang Diyos Ama alam ko yung Diyos Ama, pag nagalit ginugunaw niya ang mundo di ba? Kagaya dun sa Sodom and Gomorrah, Noah's Ark, mga ganyan Pag nagalit sa tao, talagang iba diba? Sabi naman ni Sarah, sumunod daw si Diyos Anak sa kagustuhan ng Diyos Ama para mapapako sa krus. Tuloy. Kaya naman, hangad ko na sa panahong ito ng ating pagninilay-nilay ay alalahanin natin ang kanyang kabutihan. Isa puso't isip natin ang kanyang mga naging sakripisyo at patuloy pa nating pagtibayin ang ating pananampalataya. Naway naging gabay ang kanyang mga aral at salita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama sa aking panalangin ang kapayapaan at pagkakaisa para sa ating bansa. Maging inspirasyon sana natin ang pagkakataong ito upang ipagpatuloy ang ating makadiyos at demokratikong mithiin para sa bayan at bumuo ng isang mapayapang bansa. Patnubayan nawa tayo ng puong may kapal. Ayos Ayos yung mensahe niya. Ano ba masasabi niyo mga friends sa mensahe ni Sara Duterte ngayong mahal na araw? Umabot pa diba? Linggo pa ng pagkabuhay bukas Kaya, pero so, konti ho na noon, 678 views lang. No? Teka. Bakit nga ba si Kibulog walang mensahe? Si Appointed Son, wala yata, di ba? Wala akong narinig di ba? Tatago yata, di ba? Sa totoo lang mga boss, nagtataka ako. Ito, meron namang mensahe ito si Pacquiao. Lahat nga ba ng tao ay dadaan kay Pastor Kibuloy? Vlog ko ito 5 years ago po 5 years ago. Itong vlogger na ito meron ho siyang 511 subscriber. At ang views ho nito 5 years ago 2,300 views. No? Asan ho yung sinasabi ni Kibulog na miyembro niya na 6 na milyon, 7 milyon. Talagang mukhang kalokohan Pakinggan natin sinasabi nito, no? Lahat ng religious leaders ng denomination, lahat ng leader, pastor, dadaan po ba sa inyo? Lahat ng tao. Wala nang posisyon yan. Naked you will be. Walang posisyon. Hindi ka, pastor ako, relihiyon ko to, ito yung denominasyon, itong pangalan ko, sikat kami doon, mayaman ako. Wala yun. Isa lang ang tanong doon. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon,
papasok sa kaharian ng langit. Ang sumusunod lang. So ang tanong ko sa lahat ng ito, ng mga tao, 7 billion, sumusunod ba kayo sa sinabi ng dakilang Ama? Pag sumusunod, Tanong ko rin, Kibuloy, ikaw ba ay sumusunod sa sinabi ng ewan ko sa'yo? Tuloy mo. kayo, kasama ko na kayo ngayon, sapagkat ako ang unang sumunod at naging anak. Amen. Kaya nga ako ang model. Nung ikaw ang una sumunod at naging anak, loko-loko talaga to, mga pre, 5 taon na ho to, kaya walang, lahat tayo, anak. Ikaw na naman, naging unang anak na naman, pinagsasabi nito. Diyos, oh. Mahal na araw, magkakasala ka dito, eh, no? Tuloy mo. Modelo. Kaya nung natapos ako 5 years tama, yung pinadala niya ako at sinabi niya, gagawin kitang pamantayan ng kahatulan at ng kaligtasan Amen. sa buong sanlibutan. Marami akong anak, ipadadala kita. Bakit hindi ka pumunta nga ron kay Xi Jinping? At kausapin mo si Xi Jinping. Oh, tsaka si, ano ba yun? Si Putin. Si, ano pa yun? Yung sa North Korea. Kim Jong-un. Oh, doon ka pag sila napaniwala mo na ikaw talaga, bibilib ako sa'yo, Kibuloy, magme-member ako sa'yo. Tuloy mo. Hindi mo sila kilala, hindi ka nila kilala, ngunit pag narinig nila ang boses mo, susunod sila sapagkat ang tupa ko, kilala nilang boses ko. Oh, yun, di ba mga friend? Dapat ito'y magsalita sa kay Xi Jinping, no? Pag narinig daw yung boses niya, susunod na sa kanila, eh. Lord. Pero, wala ko siyang mensahe ngayon. Wala akong nakita, eh. Mensahe niya ngayong mahal na araw, wala. Baka yun nga, tatago na, no? Di ba? Buti pa si Sarah may mensahe, di ba? Marami yung humihingi ng mga mensahe ni Sara Duterte tungkol sa nangyayari sa West Philippine Sea. Wala. Hindi lang naman siya, eh. Diba? Si Duterte, wala rin sinasabi, di ba? Si Harry Roque, ewan ko kung mga pagsasabi nila, di ba? Wala ko. Dapat talaga si His Excellency mambambun, eh. Dahil sobra na, di ba? Meron pa secret deal. Kalahin mo si Digong, no, mga friend. Nakipag-usap sa secret deal na hindi pwedeng gawin yung yung barko na nabubulok, hindi pwedeng reparin. Pambira nangyari. Talagang ewan ko kung ano mangyayari dito sa to pag hindi naayos ni His Excellency itong mga Duterte na to. Dapat bakit siya papasok sa kasunduan? Kanya ba yung Pilipinas? Di ba mga boss? Katarantaduhan talaga, no? Ngayon, ayan, pinagbubomba na tayo ng water cannon, wala pa rin. Ewan ko na kung saan pupulutin tong Pinas. Anyway, marami namang galit, eh. Diba? Makiano tayo kay Atty. Claire Castro, ha? Kumuha tayo ng konting Ang galing ni Atty. Claire Castro. Bilib na bilib po ako dito sa totoo lang. Ang galing. Wala akong masabi sa kanya. To, pwedeng presidente. Buo ang loob, tsaka may paninindigan. Oo. Matalino. Pakinggan natin, ha. Ito, kasi, BP Sara, kaya pa ba? Kung Paulo, pinagtanggol si BP Sara. Natural, pagtanggol niya, kapatid niya. Maski na Pilipit, nagtatanggol niya. Ha? Maninindigan para sa Pilipinas. Pakinggan natin ito. Natuwa lang ako kasi dito. Walang masabi si Sara Duterte sa mga nangyayari ngayon po sa West Philippine Sea. Diba? Maski na bombahin na yan, bingihin sa andar ng helicopter, yung mga Pilipino. Wala akong sinasabi si Sara Duterte. Lahat ng Duterte, wala sinasabi. Di ba? Eto, pakinggan nyo. Tawa ako dito, eh. Totoo. With China, tungkol sa hindi pagdadala ng building materials. Ikaw bilang anak, tatay mo yung concern. Wala kang say? Wala kayong say? Bakit hindi niyo itinay? Yung sinabi ni Atty. Harry Roque, friendship naman kayo, di ba? Vicky Sara ni Atty. Harry Roque. Ano say mo? Totoo ba o hindi sinasabi ni Atty. Harry Roque? Bakit ganon?
Porkit hindi ka Secretary ng Defense, wala ka ng say? Eh bakit partner? Sa lahat ng okasyon ng China, may pabati si VP Sara. 非常高兴及欣赏中国国家主席习近平、中国驻菲律宾大使黄锡良和20中国公民之一rally庆祝中华人民共和国成立73周年。 Maski na pilipilipit na yung ano, basta makabati lang siya, di ba? Oo. Tong 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 tong. Pero sa yung halos patay na yung mga ano doon sa West Philippine Sea, mga Pilipino eh. Wala masabi. Pero to, taga. Ang galing ni Atty. Claire Castro. June 20, 中国人国庆快乐 Happy National Day to the People's Republic of China. 谢谢大家。我最人民他之乐，中华人民共和国在我处73年间，则别是在进行大整个民生繁荣方面，取得人心人财产如何限制财经服务上线未来极限年。 Putres, mahirap po ito, mga friend. Hindi ho basta-bastang kapal na mukha ang kailangan mo pag ganitong klase. Vice President ka, ha? Winawalang niya yung bansa mo ng inchik. Wala ka man lang masabi, maski na wag naman. Pero pag yung yung mga okasyon sa inchik, washing song ko to. 省会县省府则是资本城的省政，省内设立非常性是双人关系，我是中年且有2年是建立我们希望我们之间才获得关系的。 是在农业、贸易、野草、自然性。 Ang haba, ano? Ang haba. Ang talang ito nangyayari sa West Philippine Sea, wala man lang ni katiting na salita na wag na manyo kami apihin. 和民相关系方面向航空发展国粹，将两者应和新年发展有杂合作有新感情处，在努力经营和加强我们两国关系在同时。 我们开议提出，最主要为两国人民和为各地并且看重在中。 Ang haba, no? Pag nakita ko yung kaibigan ko in-check, tatanungin ko kung ano pinagsasabi nito. 我在此彩票费评选纪念上节及9号中华人民共和国上。 Obligasyon niya ba yung bumati? In Mandarin pa man din? Oo. Parang hindi rin naman yata. Oo, Kung hindi ka ano? sabati o hindi ka magsasalita about China, huwag ka na magsalita at all. Oh, kahit medyo mahirap talaga, nahihirapan siya. Ang galing ni Atty. Claire talaga eh. Kahit taing-taing sa kakasminchik eh, makabati lang eh, di ba mga boss? Tuloy mo. Ano to partner, no? Bigkasin yung mga salita. Pero talagang effort na effort, no? Sa ginagawa niyang pagbati in Mandarin. Tama ka, di ba? Effort Effort mag-Mandarin Oo. to please China. Hey to everyone.
I convey my warmest wishes for a joyous and prosperous Lunar New Year to all, celebrating around the world, including our vibrant Filipino-Chinese communities and Chinese nationals in the Philippines. Congratulations to Ambassador Juan Silian and his team for organizing the embassy's celebration. May the Year of the Dragon, marked by its powerful symbol of strength and renewal, bring us all good health, success, and renewed hope. As we embark on this new cycle, let us seize the opportunity to strengthen our bonds, promote understanding, and work together towards a Strengthening our bonds, promote understanding, binubuli, nagbubomba na nga yung mga constituent mo. Anong protect, ewan ko sa'yo. harmonious future for all. Harmonious ba? Mabuhay! 新年快乐! Long Li, 新年快乐! Ang bawat baso ng Ano nangyayari ngayon sa atin? Di ba? Tapos mga kasi, tapos pagtatanggol ka pa ng congressman na kapatid mo, Ano ngayon, nangyayari sa atin? Tapos wakasay, tapos pagtatanggol ka pa ng congressman na kapatid mo, ay naku, init yata ulo ni attorney. na nakapagsalita, ikaw hindi pa rin. Tapos sasabihin hindi mo trabaho, ano na lang gagawin mo? Nga. O itong pagbibigay ng magandang mensahe doon sa basketball player. Mas mahalaga ba kesa sa issue ng China? Nagpaabot ng liham si Vice Presidente Sara Duterte para sa dating Jose Rizal University player na si John Amores. Nagpapalik si Dex Agustini. Sa kabila ng samot-saring kaso at problemang kinakaharap ng former GRU Heavy Bombers player na si John Amores, hindi niya inakalang isang liham ang kanyang matatanggap mula kay Vice President Sara Duterte. Sa isang picture na ipinost ni Amores sa kanyang social media account, ipinakita niya ang liham na ipinadala sa kanya ni Vice Presidente. Ayon sa kanya, ikinagagalak niya na makakuha ng ganitong klaseng suporta mula kay Duterte. Ibinahagi rin ni Amores ang tila Totoo pala yun, ano? Kalahin mong napagtyagaan niyang sumulat liham kay Amores para bigyan lang siya ng ano na kasi tatanggal siya napak yan eh. Napanood niyo ba yan yung John Amores? Tigas-tigas eh. Oh. Eh mali na si Amores doon pero tignan mo, nanugod pa nga ng nanugod yun eh. Oh, pero suportado ni Sara Duterte. Kaya tayo na chichismis na ewan, tuloy. isang excerpt mula sa nasabing liham. Pinaalalahanan nito si Amores na mas pagtuunan ng pansin ang mga aral na kanya napulot kesa ang epekto ng mga mapait na pangyayari na idinulot ito sa kanya. Idiniin din ni Amores na ipapaframe niya ito bilang paalala na sa kabila ng lahat ng pambabatikos na kanya natatanggap mula sa mga tao, ay may isang tao na magpapaalala na siya ay mahalaga. Matatandaan na nasangkot si Amores ng nangyaring insidente sa NCAA matapos niya suntukin ng ilan sa mga players ng College of St. Benilde. Mula sa indefinite suspension, Kasi nanapak to eh. Oo, tapos nasuspindi. At talagang maraming ano rito, nagalit. Bukod tangi, si BP Sara. ay tuloy na rin tinanggal ng Jose Rizal University ang 23-year-old player sa kanila sports program. Naharap rin si Amores sa mga kasong isinampas sa kanya ng CSB players na si Jimboy Pasturan at Tay Davies, maging kay Mark Belmonte mula sa UP Fighting Maroons na nakaalitan niya rin noon sa Universities and Colleges Basketball League o UCBL. Dex Agustini. Talagang loko-loko, no? Itong Amores, no? Talagang bully. Hindi bully, talagang nananapak. PTV Sports. Yung personal issue ni Pastor Kibuloy patungkol sa kanyang mga kaso, mas mahalaga rin ba kaysa sa pambubuli ng China sa Pilipinas? Kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo. Mantakin mo sa lahat ng ano, pati kay Pastor Kibuloy, doon sa basketballista, lahat meron siyang say. Pero sa pambubuli, sa pangwawalang yan ng China sa kanyang bansa, wala siyang salita. Na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan,
ay kabilang rin dito ang indefinite suspension na Ba't ayaw pumunta kasi ang pastor mo? Sa Senado, pinapatawag nga eh. O, para magpaliwanag. Ba't ikaw nagpapaliwanag? Di ba mga boss, talagang wala. No? ang broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala Pucha, may Biblia pa. Mateo, chapter, ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Matayo ho balahibo ko sa sinasabi niyo. No? Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved Yan nga ang gusto mangyari ng mga biniktima ni Kibulog, mga pinagagahasa niya. Ikaw naman, Sarah, ano ba? in trial by publicity but by a day in court. Cadbury Dairy Milk. Kaya natakbang trabaho na hindi mo dapat tinatrabaho. Oh, di ba? No. Pero yung binabanggit mo, partner, ano yung, kasi nilinaw ni Attorney Harry Roque, yung agreement which called for Philippines to refrain from constructing and repairing installation in the area was non-binding and could not apply during President Ferdinand Marcos' tenure. Una-una partner, Oo. kahit sabihin ito ni Atty. Harry Roque na may deal with President, dating Pangulong Duterte. Kung talagang magiging binding niya, hindi binding niya kung gusto niya maging binding niya doon sa panahon ni Pangulong Duterte. But not now. Ibig na natin. Ayaw mo naman sundin pa natin kung ano yung gusto ni Pangulong Duterte para sa China. Diba? Meron tayong bagong Pangulo. Meron tayong bagong polisiya tungkol dyan. On the first part of the question, we have not rejected any proposals that China has made to us. But the premise is something that we question. And that premise that China has made is that their territory is follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Our baselines have been well established for years now. We have the economic zone that China has already intruded upon, and until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward, because it is for myself, for example, as I always explain, when I took office, I took an oath to defend and support the Constitution of the Philippines. The first article of the Constitution of the Philippines is the article that describes and defines the territorial area, maritime and land-based territory of the Philippines. And it is my duty, I have no choice but to defend that, and we will continue to do that. Talagang itong China, mga boss, wala sa hulog eh. Bakit? Pinipilit nila yung usapan nila ni Digong. Na nangako raw si Digong. Wala na si Digong eh. Oh. Ba't itong iba na administrasyon ngayon eh? No? Hindi ko buti na lang sa totoo lang, hindi ginawa ni Bongbong na DN yung Department of National Defense Secretary to si Sara. Kundi todas, no? Ay, naku Lord. Anyway, todas pa rin. Dahil yun nga.
DepEd Secretary naman. Oh, ay nako, ewan. Marami na ho tayong naging topic. Magbasa ho tayo ng comments, yung comment nyo sa vlog ko kahapon, no? Kalat ni Baya, shout out ah. Shout out may Sakira Milus. Bless you, ingat, sabi ni Kalatni. Alin Tayam Nak, shout out ah. Gandang gabi po tay. To your family and sa Rocky Warriors. Have a blessed Friday po. Alin Tayam ulit to. Gandang gabi po tay. Ay, nabasa ko na to. Marilu Pabian Nak, shout out ah. Tay, sabi niya, naiyak po ako habang binabalikan ko ang sakripisyo ng ating Panginoon. At habang nagsasalita kayo, naisip ko at nasa balintataw ko ang mga personality na kumakampi sa kamalian. Valedictorian po si Harry Roque at Robin. Salutatorian po si Aimee at Bato. Mga honorable mention po si Arago, Villar, Tolentino, Cayetano, Estrada, Lapid, pero above, valedictorian po ang yung nasa Davao na ama po na Davao, maama po ng NKIBS. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Amen po. Blessed Good Friday po tayo at sa mga ka-warrior, sabi ni Marilu Pabian. Alin tayong ulit oh. Grabe ang pinagdaanan ng ating Panginoon para saluhin ang dapat na parusa sa mga nagawa nating kasalanan. Sa pagmamahal niya sa atin, kinuha na lang niya ang parusa na dapat sa atin. Grabe din ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Naway pahalagahan natin ang pagsasakripisyo ng Panginoon para sa atin. Thank you Lord sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal mo na ibinigay sa aming lahat. Oh. Yun ang alam ko eh. Ewan ko ha, correct me if I'm wrong. Ang alam ko yun eh. Kaya siya bumaba sa lupa eh, para kasi parang yun. Kasi yung Diyos Ama nga, yan eh. Ginugunaw niya eh. Pag nagalit, ginugunaw niya eh. Tignan yung nangyari sa China, di ba? Nakikipag-away sila sa karagatan natin. Ilang araw silang binagyo doon. Na hindi basta bagyo ha, talagang grabing bagyo. Kung naniniwala ang China sa Diyos, dapat doon pa lang eh. Na sila eh. Ano to? Hinahabol na yung tubig sa dagat. Binigyan sila ng Panginoon ng dagat eh. Parang ngayon na-pick up ko eh. Ito lang, lately ha, may napanood na naman ako. Nililindol na naman sila dun. Oh. Dapat, kaso hindi nga naniniwala sa Diyos si Jampuit eh. Dapat talaga si Kibuloy padala dun. Para kausapin si Jampuit, ayan na, nagagalit na yung nag-appoint sa akin. Gugunawin na yung China. O umayos ka na sana, ganun sana si Kibulog eh. Wala eh, nagtatago eh. Puro night duty inaatupag mo kasi Kibulog. Punta mo si Jampuit. Ferdinand San Juan, shout out ah. Good evening po Karoks. Patnubayan at gabayan po tayong lahat ng mahal na Panginoon Diyos. Ito ang sabi ni Sara Duterte. Binigay daw ng Diyos Ama ang kanyang anak para ipako sa krus. Ewan ko. So kaya niya nabasa. Bakit naman gagawin ng Diyos Ama yun? Parang maano po talaga yun eh. Iba ang ano ko dyan eh. Ang alam ko yun nga, sabi ng Diyos Anak eh, wag Ama. Kasi aawa na siya sa tao eh. Bababa ako. At yun nga, nangaral siya. Sa halip naman na maraming nakinig, pero marami rin kumontra, at yun nga, napako siya sa krus. Oo. Shout out, Jane Laibana, my friend. Jun Lagon, shout out Jun Lagon. Pastor Jun Lagon. Jeff Ramos na, shout out ah. Brother Elias Isyo, shout out.
Ferdinand San Juan, oh. Good evening po, Karox. Patnubayan at gabayan po tayong lahat ng mahal na Panginoon Diyos. Elizabeth Iscare, oh. Bukas ko na po babasahin yung comments nyo doon sa isang vlog ko. Maganda rin ho yun, eh. Ito na lang ho muna. Good evening, Sir Rox. God bless po sa inyo, sa lahat ng Rocky Warriors, sabi ni Elizabeth Iscare. David Alvin Mendoza, shout out. A blessed Good Friday po sa inyo, Karox. Ganyan po pala talaga ang mga trolls, kahit nung araw pa man. Marami po yata sa lahi nila ang napunta sa Pilipinas. Di po ba? Nagkanlong tayo ng mga Hudyo noong World War II. World War II ba to? Oo. Marami po ata silang naging lahi dito. Yun nga eh. Ang problema, politiko pa. Tinawag siya to. David Alin Mendoza ulit, oh. Naalala ko po nung araw, kapag Biyernes Santo, ay nakikita na naglalaro kami ng lola ko. sasabihan nga kami, Hudyo ba kayo? Totoo yan, pares tayo pala, David eh. Noon po di ko maunawaan yun dahil bata pa kami. Yung pala sila ang nagpapako kay Hesukristo sa krus. Daisy, shout out. Holy Friday everyone, sabi niya. Daisy S.M. Magallanes, shout out. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out. Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, shout out sa inyo dyan. Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi ni Tia Delio, Blessed Holy Friday to all of us po, sabi niya. Di man po natin matularan ang sobrang kadakilaan ng ating Panginoon. Ang maging tapat at sumunod lang po sa kanyang banal na mga utos ay sapat na para po maipadama at maipakita po natin sa kanya na siya lang po ang tunay na Panginoon at kumikilos po sa ating mga buhay. Oo. Sabay-sabay po sana nating gunitain ang kalbaryo at hirap sabay sa pagtulo ng kanyang banal na dugo upang matubos po tayong mga makasalanan sa sanlibutan. We honor and glorify you and all your sacrifices, our Lord Jesus Christ. Amen. Oh. Hindi ko pwedeng hindi basahin talaga mga comments na ganito eh. Talagang napakaganda. Ha? Debrado Ludovico, shout out. Blessed Holy Friday, Karoke, and to all supporters of Roque Avenue. God bless po, stay safe and healthy. Yung mga trolls na nagpapako sa Panginoong Jesus noon ay muling nabuhay at nagpahirap sa bansang Pilipinas. Mismo. Reynaldo Gonzalez, shout out. Number game lang nangyayari kay Jesus. Kaya napako hanggang ngayon, ganyan ang sistema. Mismo, Reynaldo. Ha? Kaya dapat huwag niyong sisihin si Pilato sa pagkakapako niya sa krus. Wala siyang kasalanan. Oo. Ayaw niya. Ngunit dadapot subalit sa dami ng demonyong trolls. Yan, naglahi pa kayo. Natambak. Ang dami narakarat. Ang dami napundan sa Pilipinas. Nakalampating. Dito lang naman yata eh. No? Al Olalia, shout out. Happy Easter sa lahat ng ka-warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Rosana Liwanag, welcome to the club. Tama po kayo, hindi man sila mahusgahan dito sa lupa. Tama po kayo, hindi man sila mahusgahan sa lupa ang Diyos, sabi niya. Chupista Bunaaw, shout out. Mga trolls, matakot kayo sa pinagagawa ninyo. Pwede ba? Tumigil na kayo, lalo ka na kimo. Tumigil ka na sa kakatanggol mo sa mga amo mong bulok. Magandang mahal na araw po
sa inyo, Kuya Rox, at sa buong family po ninyo. Si Kimuna yan, Muslim ba yan o ano ba yan? Ha? Mary Grace Santos, shout out Ang galing pang baliktarin ang verse sa Bible para pangatwiranan ang kanilang kasamaan. Naku, sa Exodo nabanggit yan regarding sa suhol. May alam akong senador na mahilig magbasa ng Bible verse pero kakampi ng kasamaan. It is karamihan. Yun. Karamihan siguro dyan sa mga nasa ano na yan, mga hindi niniwala sa Diyos, yung mga nayupak na yan. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po ulit. Medyo maiksi po ito. No? Basta yun, nasabi ko. Tibay lang po ng pananalig sa Panginoon, paniniwala. Para ulit, kung may problema, ito na ho mensahe ko sa inyo. Kung meron na anumang problema natin sa buhay, para hindi ho tayo nai-stress, tumingin po tayo doon sa higit na may problema sa atin. At sasabihin mo, Lord, salamat po. Maswerte ako kaysa sa Kanya. Ganun. Pero yun nga, stress ka na, ang titignan mo pa yung mas maganda ang buhay sa'yo, lalo kang mai-stress. At sasabihin mo ka, Panginoon, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Diba? Oh. Kasi tinitingnan mo yung mas maunlad sa'yo eh. Yung mas magandang buhay sa'yo eh. Kaya yun ang masasambit mo. Lord, bakit mo ako pinabayaan? Mga ganyan eh. Pero tumingin ka doon sa mas may problema sa'yo. Wala ka nang masasabi. Tsaka yun nga, ang pananalig po sa Panginoon kailangan matibay para hindi po tayo mapasok ng mga masasamang espiritu. Paulit-ulit, nandito po ang mga demonyo. Mga nagpapanggap sila na sila'y makadiyos. Yan. Ayun, ang dami nilang nagagago dahil ang mga taong na yan, mga nakanilang napapaniwala, mahina po ang pananampalataya sa Diyos. Tama ba ako? Magandang gabi po mga boss. Salamat sa mga subscriber. God bless.